As in simpleng-simple lang ang pagkakasoplak. Naku po, ang galing ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ni hindi man lang ano, yung wala ng ano, wala ng kailangang bigkasin. Talagang ano na, simpleng-simple lang, sinoplak lang sila ng gano'n, ng gano'n-gano'n lang. Ay naku, talagang ang atin pong, talagang atin pong, Pangulong Bongbong Marcos, hindi po talaga mapakahirap talaga pabagsakin. Bakit? Magaling at matalino eh. Walang ano-ano man lang sa sarili. Inuuna po talaga trabaho, inuuna po ang pagmamahal sa bayan, inuuna ang pagseserbisyo. Eto. Ay naku. Eto, pakita ko sa inyo. Simpleng-simple lang ginawa ni PBBM eh. Pagkatapos ng press con, naglakad lang dun sa Malacanang. Ayun, no? Naglakad lang. Nasoplak na yung mga video. Sabi nila, ano daw, may stage 4. Mukhang stage 4 ang ano nito, sigla. Lakas ng PBBM. Ayan, sa loob po yan ng Malacanang. Ako pa'y nakapasok dyan. Nakatingin-tingin ako dyan. Ayan. Tatawid siya dyan eh. Papunta dun sa, sa PCO. Para sa presko. Alam nyo, ang inihingal yung yung media. Yung mga media ang inihingal dyan eh. Kaya PBBM. Ayan o. Ayan o, kakupo. Kita nyo si Maricel Halili o. Ayan, nag-jumping jack pa si PBBM. Simpleng-simpleng pangbara talaga. Busit na naman ang mga DDS niya. Kasi, ayan parang nagbabalay pa. Hop. Parang alam niyo yung mga DDS, ayun, nag-jogging pa tumakbo pa. Diba? Ay, sus Mariosep. Malakas pa sa kalabaw to eh. Ay, nako. Sabi nila, mahina na si PBBM. May, ayan o. Naku po. Sabi ko, sus Mariosep, ano na naman ang ilalabas ng mga DDS dito? Juanita Biliran, siya ba talaga yan? Ay, hindi po, AI yan. AI yan. Sasabihin ng mga DDS, AI yan. Oy, Zapyuta, long time no see Yan nga yung iniisip ko. Baka sabihin na naman ng mga bobong DDS, AI yan. Sabihin nila hindi si PBBM yan. Alam niyo po napakaraming nag-video niyan iba't ibang anggulo. Ayan, yan yung isang anggulo Ito yon, yung isang anggulo na yan. Sir, mo na yan, sir. Okay naman. Kasi sinasabi ko stage 4 na sakit. Malubha na karamdaman. Ayun yung isang anggulo. Ito yung isa pa. Ayan nagja-jogging si PBBM, si Maricel Halili yan. Ayan ayan yan Sinasabihan nyo kasi may sakit eh.
Oh. Ito, ang haba na nilakad ni PBBM dyan, no? Papunta doon sa, ano, sa press conference. Puro kasi kayo fake news. Kasi ito, hindi naman ito kailangan ni PBBM. Kaya lang, siyempre, doon sa mga bobong PBS, mga nalalasang dito, talagang ano, talagang kailangan ko ipakita to. Ayan o. Ayan. Ang arot-arot ng ating Pangulo. Tama, papunta ako sa gym mamaya. Kita niyo na. What's your regular exercise routine like? What do you do? I do weights and then I go on the elliptical machine. Once I average my more or less I work towards a heart rate. So 130 beats per minute. And that's daily, sir? No, no. I try for 4 times a week. I try for 2 days on, 1 day rest. 2 days on, 1 day rest. Sir, before you were very quiet about answering your bashers and trolls. What was the breaking point? What was the tipping point? Bakit po kayo nag-decide to attack it otherwise today? Because I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Sa dami ng problema natin na hinaharap because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern for our people. So I thought the easiest way is to show that I'm still very active physically. Okay na, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayan o. Naku, nag-jogging na o. Diba, naiwanan yung media o. Andiyan ang mga media ng ABS-CBN, ng GMA, ABC5. Ay, sa April 4, mga kapamilya, April 14 ngayon, mag-aalas 5 ng hapon, naghahabulan kami dito sa Malacanang kasi sinusubukan patunayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa magandang kalusugan siya. Kaya tumatakbo siya pabalik dito sa mismong main palace mula doon sa new executive building kung saan located yung media office. Natatawa talaga ako kasi alam nyo, si PBBM, hindi niya kailangan mang-away. Ito yung matalinong Mga kapamilya, gaya nung kakasabi ko lang kanina, ngayon ay April 13, Lunes, alas 4 ng umaga, nagkaroon ng habulan dito sa Malacanang dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bigla na lang siyang pumunta doon sa new executive building kung saan nakasituate yung press office ng Malacanang Press Corps. Nagbigay siya ng press conference para sabihin na tinapyasan na niya ng excise tax, yung kerosene at yung LPG, habang pag-uusapan naman daw bukas kung magkano yung rate ng excise tax na maaaring ibawas doon sa diesel at sa gasolina. As you can see, hinihingal pa kami dahil yung Pangulo, literal na nagpahabol siya sa mga reporter para patunayan na siya ay buhay, walang sakit at nasa maayos na kalusugan. So far, yan muna yung latest mula dito sa Malacanang compound sa Maynila. Cadrillo Domingo, ABS-CBN News. Ayan o. ABS-CBN, GMA, ABC5, andyan. Diba? Ginawa ni PBBM to, hindi para soplakin ang mga DDS. Pero, nasoplak kasi pinakita niya na siya'y buhay na buhay. Pinakita niya na siya'y malusog, masigla, malakas ang pangangatawan. At yun ang numero 1 kailangan natin na Pangulo. Alam niyo, ito nga ito matindi. Si PBBM, isang araw lang mawala, isang araw lang mawala, iniisip na namatay na. Iniisip na natigok na. Isang araw lang mawala si BBM. Pero si Bato de la Rosa, ilang buwan nang hindi nakikita sa Senado, sumasahod pa rin. Aba, suportado ng mga bobong DDS.
karapat dapat lamang daw na ipagpatuloy ang sahod ni Bato de la Rosa. 'Di ba? Ganyan sila double standard. Kita niyo kung ano ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Pagtatrabaho, pagsusumikap na mapababa ang presyo ng mga bilihin, presyo ng mga gasolina ngayon, pinabababa niya. Tapos sa mga DDS, ang gusto mamatay siya. Alam niyo po, hindi nakataka-taka kung yan ang gustuhin ng mga DDS. Kasi nga, meron po pala talaga silang plano na mawala sa pwesto etong si PBBM. Planado pala talaga to. Ito po panoorin natin itong balita ng GMA. Lumabas ang isang dokumento na pirmado umano ng isang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Laman nito ang plano umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalisikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2025 para mapaupo sa pwesto ang anak niyang bise. At kung hindi magtagumpay, aabot pa umano ito sa assassination ni Marcos. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nakuha ng GMA News ang liham na ito mula sa isang reliable source sa kampo ni Ramil Madriaga. Sulat kamay, pirmado at may petsang April 11, 2026. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte at isa sa mga pinahaharap na testigo sa impeachment proceedings na isinasagawa ng House Committee on Justice. Sa dokumento, tinukoy ni Madriaga si FPRRD, ang initials ni former President Rodrigo Roa Duterte. Noong November 2021, binanggit daw sa kanya ng dating Pangulo na hahayaan daw tumakbo si Bongbong Marcos bilang Pangulo kasama si Sara Duterte. Pero kukunin nila ang pagkapangulo pagsapit ng taong 2025. Ito raw ay para... Yun na nga ang nangyayari. Yun na nangyayari na. Saktong-sakto, etong sinasabi ni Madriaga sa kung ano ang nangyayari ngayon. Kasi alam ni Digong mabubunyag at mabubunyag ang mga katarantaduhan na ginawa niya noong siya ang presidente. Ngayon, ito po, hindi nakita ni Digong na 2025 mahuhuli din siya ng ICC. Maipapakulong siya. Tansyado niya akala kasi ni Digong 2026, 2027 o 2028 pa siya huhulihin ng ICC. Kaya lang napaaga ang kilos ng ICC. Bakit? Hinamon niya. Diba? Hinamon niya. Kaya ganun po ang nangyari. Doon sa paghamon niya, na bilisan ang kilos ng ICC, napabilis ang kilos ng Interpol. At tinuli na nga si Digong dito. Kaya nga, di ba, kahit anong gawin ni General Torre noon, ayaw sumakay ni Digong ng eroplano. Bakit? Kasi hindi maisasakatuparan etong plano nila kay PBBM kapag nakulong siya sa ICC. Para mapalawig ang kontrol ni Duterte sa gobyerno at gagamitin lamang si Marcos bilang political tool. Pagkatapos daw manumpa sa tungkulin ni VP Sara noong taong 2022, sinabi ng dating Pangulo sa isa namang pulong kasama si Madriaga at ilang retiradong general, ang plano niyang alisin sa pwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan. Uupo bilang Pangulo ang anak niyang si Sara Duterte at maaari pa rin itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Ang nangyari pa, merong nagkaroon ng
nagkaroon po ng kabaliktaran. Si Sara Duterte pa ngayon ang may impeachment complaint. So yung plano na ito ni Digong na diskaril dahil sa pagkakahuli sa kanya ng ICC. Kuya Gary ka ba yung plano nila Dugong? May plano pa magkudeta kasama pa si Aling Maliit. Kulang naman sila sa bilang. Kaya nga si Aling Maliit, si GMA, kita nyo, nag-post siya sa FB ba o sa Twitter. Sa X. Sinabi niya na walang katotohanan yun. Pero kung sila ay merong 160 na willing na suportahan si Aling Maliit, sigurado ako nagkudeta talaga yan. Marlon Verano kasi illegal ang pag-aresto. Kung illegal ang pag-aresto, bakit hanggang ngayon nakakulong pa rin si original Kulaong Digong doon sa ICC? Kasi kung illegal yung pag-aresto kay Digong, automatic yan. Kahit si General Torre haharangin ng pag-aresto kay Digong. Si PBBM haharangin yan. Kasi illegal eh. Kaya lang, sakop kasi tayo at meron tayong pananagutan sa Interpol. Kaya hindi illegal yun. Bobo na lang magsasabing illegal yun eh. Kasi kapag sinabi mong illegal ang pag-aresto kay Digong, bobo ka. Bakit? Tingin mo ba ang Pangulong Bongbong Marcos kakampi sa illegal na paghuli kay Digong? Hindi. Bakit? Kasiraan niya yan. Sinasabi lang syempre ng mga Duterte at ng mga kampo ni Duterte at ng mga bobong DDS na illegal ang paghuli kay Digong. Kahit hindi. Yan. Ate Bergie, ayan, nandyan si Ate Shaila Malhotra. MJBA, hello po. Israel Vasquez, DDS page din nag-promote kay Mangusin nun, kaya ayoko din mag-DDS. Ginamit din Mangusin dati lalo nung pandemic. Kuya Chi, hello po. Juanito Biliran. Sabi ni Juanita Biliran, siya ba talaga yan yung kay PBBM kanina? AI po yun. Pagkalat nyo po. Light bulb production sa gas station nyo i-check presyo ng gas. Aba, Ate Bergie. Ayan ang Ate Bergie ko. wala pa dyan si Big Mama pero walang problema. Nandiyan si Ate Bergie. Everything is under control. Kuya Henry support ka lang muna Andyan si Ate Bergie. Si Ate Bergie muna ang bahalang sumoplak. Nagulat ako dun Ate Abby Marquez, hello po. Oy, si Kuya Nino Barsaga. Oy, Mac, wag mo sabihing bobo mga DDS. Magagalit sila dahil mga tanga. Tanga, idiot mga yan. Ravenclaw, hello po. Ayan. Ako, salamat, Ate Ravenclaw. Ako, dito hindi ka maliligaw. Kasi tamang info para po sa Pilipino ang madidinig mo po dito. Ako po hindi nanloloko ng aking mga manonood. Ayan. Kuya Gary ka ba? Hello po. Ayan. Sige, dito lang ako sa likod ni Ate Bergie. Ayan. Ano ka lang muna? Escort. Tignan natin kung paano masoplak si Ate Bergie. Ang galing, natawa talaga ako dun Hindi naman nagaganyan si Ate Bergie, di ba? Ay, nako. Ate Abby Marquez, Persona de Gracia, hello po. Mac and to all. Nakapag-like na po ba ang lahat? Ayan. Kuya Nino Barsaga, maganda nga po malaman talaga nilang bobo tanga sila. Baka kasi hindi nila alam. Shoutout sa'yo, Kuya Nino, Dagdag pa raw ng nakatatandang Duterte. Alam daw ni Pangulong Marcos na bababa siya sa pwesto sa 2025 at ibibigay ito kay VP Sara. Kwento ni Madriaga, bago mapatalsik si Marcos, magkakaroon ng mass resignations ng government officials, mga rally,
pagpaslag ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience, at pagsalakay sa Malacanang Palace ng mga kinuha nilang mga grupo at individual. Nako po. Ito raw ang assignment ni Madriaga, ang mag-recruit ng mga makikibahagi, kabilang ang mga kriminal at kahit mga sindikato. Naku, buti na lang talaga si PBBM hindi nagpatinag dito sa mga DDS na ito. Kung si Digong, alam niyo ito, talagang tinadhana pala talaga si Digong na makulong sa ICC. Actually, kaya talaga po napaaga ang pagkakakulong ni Digong sa ICC dahil na rin sa request niya. Dahil na rin sa hamon niya sa ICC. Ngayon, ito pong ating Pangulong Bongbong Marcos, syempre, nakatali ang kanyang kamay Wala siyang magagawa. We are under the jurisdiction of Interpol. Walang jurisdiction ng ICC, pero meron tayong pakikipagtulungan sa Interpol. So, inutusan ng ICC ang Interpol. Ngayon, sa pagkakautos na yan, doon na po nahuli si Digong ng Interpol at isinuko na sa dahig. So, talagang ito, tinadhana. Bakit? Para po mapigilan ang kaguluhan, ang pagbawi sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at paglalagay sa Pilipinas sa bingit ng napakatinding paghihirap at pasakit sa mga Pilipino. Ganyan po kawalang hiya si Digong. Yan ba ang sinasabi ninyong pinakamagaling na presidente? Handa tayong maghirap. Handa tayong pahirapan. Handa siya. Na isakripisyo ang magandang bukas natin, ang magandang buhay ng mga Pilipino para lamang sa katuparan ng pangarap na maging presidente si Sara Duterte at makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Abay, matutulad pala tayo sa Indonesia. Saan ba yun? Nepal yata yun, nagkagulo din. Sa Myanmar. Alam ko, Thailand, nagkakagulo din doon nung nakaraan. Kaya pala ganun palang ginagawa nila. Naalala nyo nung may rally sa Luneta? Tapos nanunog sila ng mga truck doon sa may tulay, sa may Manila. Yun na yung plano nila. Sinasakatuparan na nila. Bobo ka pala, Arky. Nanonood ka dito, hindi mo pala ako kilala. Kakatayin ka dyan. Pasok ka ng pasok pang matalinong usapan to. Bawal bobo dito. Idol Ace, pa-shoutout po Idol, PBBM lang ang sakalam at may malasakit sa taong bayan. Solid BBM pa rin kahit anong mangyari. Watching from Saipan, USA. Ayan, hello po. Atat mo po si Sara. Tama. Kuya Gary, nakulong sa garapon si Digong. Ate Ira Ramos, hello po. Sara Gonzales, ayun, from Isko Moreno pa daw. Naku, salamat po. Kuya Tommy Fishing, syempre, meron po mamaya. Ate Jeline Bayangos, ito yung taga San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Kababayan ko to. Ayan, pag-greet po mga anak ko na nasa Cebu po. Jasmine, Kenji, at Jonaline. Maraming salamat din po sa inyo. So, bihira ako mag-comment pero pag may time na, gisingin ang mga mokong. Ayan. Salamat Ate Bergie. Now ka lang nagpakita, Sir Mac. Naku, Ate Connie Ratledge, yan nga po ang problema. Nawala po kasi algorithm ko, kaya po kailangan kong maging visible. Ayan. Buti po, nakita nyo na ako. Kasi
Yan po ang nangyari eh. Araw-araw po ako naka-live pero hindi nyo po ako makikita talaga. Kailangan nyo po akong hanapin. Erlinda Balatukan, hello po ate. Ayan. Bayaran po talaga akong vlogger. Kasi pag hindi naman ako binayaran, ano pambabayad ko sa YouTube? Pambabayad ko pala ano pambabayad ko sa Wi-Fi? Kung hindi ako babayaran ni YouTube, ano pambabayad ko sa Wi-Fi, kuryente? May mga gadget ako. Umiinom ako tubig. Nakatutok sa akin ventilador. May ilaw ako. Kaya talagang pag ako binayaran, tatanggapin ko. Yan ang katotohanan diyan. Di ko naman dinedenay na ako'y bayarang vlogger. Maliit nga lang bayad sa akin hindi nga katulad dun sa sa kabila. Daang libo tinatanggap. Dapat everyday na naninira ang mga salot na Duterte. Opo, everyday po ako naka-live, Ate Connie Ratledge. Ngayon lang po ulit ako nakita. Ganyan lang po ang nangyayari. Talagang may time po na si Lolo ay hindi tayo sinishare. At kapag nagkakagulo na, ito raw ang magiging daan para magsagawa ang militar ng kudeta. Kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si Marcos o mag-excel sa Amerika, papatayin daw ito. Naku po. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte. Pero dati na niyang itinanggi na nagtrabaho sa kanya si Madriaga. Tinanggi niya nga nagtrabaho sa kanya si Madriaga. Pero takot naman siya na mag-testify ito sa impeachment complaint niya. Hindi pala nagtrabaho sa'yo. Wala palang naging connection sa'yo si Madriaga. Bakit mo pinipigilan ang impeachment mo? Bakit pinipigilan nyo ang impeachment parang preliminary investigation? Bakit ninyo hinaharang ang impeachment kung hindi nyo naman pala naging tauhan si Madriaga? Hayaan nyo siyang magsasalita doon sa impeachment. At hayaan natin ang taong bayan ng humusga. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.